Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa pagkagat ng dilim, tahimik ang buong kalsada at lahat ng tao ay nasa loob na ng bahay. Ito na kasi ang oras ng pahinga para sa atin. Ang hindi nyo alam, ito ang oras ng ibang hayop para mabuhay. Kung may mga hayop na aktibo tuwing umaga, pues ibahin mo ang mga hayop na ito. Sila ang mga nocturnal animals. Kapag sinabing nocturnal, ito yung mga hayop na tulog sa umaga at gising sa gabi. Madalas sa mga hayop na aktibo sa ganitong oras ay mga maninila. Ito yung mga predator na naghahanap ng mabibiktima. Ang halimbawa nito ay ang mga leopard. Malinaw ang mata ng leopard kaya kitang-kita nito kung nasaan nagtatago ang mga hayop. Mahina ang paningin ng mga antelope kaya hindi nito namamalayan na may paparating na palang leopard. Mas gusto ng mga leopard ang umatake sa gabi dahil natatakasan sila ng mga antelope tuwing maliwanag ang paligid. Pero kapag ganito kadilim ang paligid, hindi na nakakatakas pa ang biktima. Iba naman ang dahilan ng mga pagong kung bakit sila kumikilos tuwing gabi. Mas ligtas kasi para sa mga batang pawikan ang lumangoy para makaiwas sa kalaban. Kapag inabot sila ng umaga sa dalampasigan, siguradong kakainin sila ng malalaking ibon. Kaya naman lumalabas lang ang mga baby sea turtle tuwing gabi para walang predator na kumain sa kanila. Para sa iba, simple lang ang dahilan kung bakit mas aktibo sila tuwing gabi. Mas malamig kasi kapag ganitong oras. Yan mismo ang dahilan ng kangaroo rat kaya lumalabas lamang ito tuwing gabi. Napakainit ng disyerto tuwing may araw kaya siguradong masusunog sa init ang kangaroo rat kapag lumabas ito sa kanyang lungga. Kakaiba naman ang dahilan ng mga gamo-gamo na ito kung bakit sila naging nocturnal. Solong-solo kasi nila ang paghigop sa nectar ng mga bulaklak kung gagawin nila ito sa oras ng gabi. Ang umaga kasi ay oras ng mga paru-paro at bubuyog sa pag-inom ng nectar kaya ayaw ng mga gamo-gamo na may pag-agawan sa kanila. Sa ganitong paraan, nababawasan ng kompetisyon o yung kaagaw ng hawk moth sa mga bulaklak kung kikilos sila sa oras ng gabi. Sa lahat ng mga insekto, ito na ata ang may pinakamagandang dahilan kung ba't mas pinili nito ang maging aktibo sa dilim. Ito ang mga firefly at pinapailaw nito ang kanilang puwet bilang komunikasyon. Hindi nila ito pwedeng gawin sa oras na may araw, kaya aktibo lamang ito tuwing gabi. Dito sa Pilipinas, matatagpuan ang isa sa pinakasikat na nocturnal animal sa buong mundo. Sila ang mga tarsier. Mahirap humanap ng tarsier sa umaga dahil nagtatago ito habang natutulog. Ngunit sa pagsapit ng gabi, isa-isang naglalabasan ng mga tarsier para humanap ng makakain. Ginagamit nito ang malalaking mata para makakita sa dilim. Ang isang mata lang nito ay mas malaki pa sa kanyang utak. Kung ang tao ay may mata na kasing laki ng sa tarsier, halos kasing laki nito ang melon. Dahil sa laki ng kanilang mata, nasasagap nito ang kakaunting ilaw na tumutulong sa tarsier upang makahanap ng pagkain gaya ng tipaklong kahit na ba ay sobrang dilim ng paligid. Para sa ibang hayop, wala silang mata na kasing laki ng sa tarsier, ngunit sobrang lakas naman ng kanilang pang-amoy. Ang magandang halimbawa nito ay ang aardvark. Sa pagsapit ng gabi, abala ang mga aardvark sa paghanap ng pagkain. Ang paborito nitong kainin, anay at langgam. Ginagamit nito ang kanilang matalas na pang-amoy bilang gabay sa paghahanap ng pagkain. Naaamoy din ng aardvark kung may paparating na kalaban. Nang dahil sa kanilang ilong, nakasurvive ang mga aardvark sa buhay na pang-nokturno. Kung may malakas ang paningin at may malakas na pang-amoy, iba naman ang kapangyarihan ng mga bat-eared fox. Matalas kasi ang pandinig ng mga hayop na ito gamit ang kanilang naglalakihang tenga. Hindi nila kailangang gamitin ang kanilang mata sa paghahanap ng pagkain.
Isang maliit na kaluskos lang ng kanyang hinahanap, dinig na agad ito ng bat-eared fox. Iba naman ang estilo ng paniki upang makapag-navigate. Gumagamit kasi ito ng echolocation. Ang echolocation ay ang paggamit ng tunog ng alingawngaw para kilatisin ang paligid. Mahalaga ang echolocation sa mga paniki dahil nalalaman nila kung nasaan ang pagkain kahit sobrang dilim at wala silang makita. Para gumana ang echolocation, kailangan ng paniki na maglabas ng sound wave. Kapag may tinamaan na bagay ang sound wave gaya ng gamo-gamo, bumabalik ito sa paniki sa paraan ng echo o alingawngaw. Nang dahil sa alingawngaw, natatansya ng paniki kung nasaan ang insekto na kanyang kakainin. Sa tingin ko, sa lahat ng mga hayop, ang mga kwago ang pinakabihasa sa pagiging nocturnal. Wala man itong echolocation gaya ng mga paniki, ngunit meron naman itong samot-saring superpowers. Matalas ang paningin ng mga kwago kaya nakakakita ito sa dilim. Malakas din ang pandinig ng kwago kaya naririnig nito ang maliliit na kaluskos ng daga. Pinili ng mga kwago ang maging aktibo sa gabi dahil ayaw nilang makipag-agawan ng pagkain sa mga agila na aktibo tuwing umaga. Sa ganitong paraan, nababawasan ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang ibon. Pinili rin ng kwago na maging aktibo sa gabi dahil ito rin ang oras kung kailan lumalabas ang mga bubuwit. Kung nocturnal ang tawag sa hayop na aktibo sa gabi, diurnal naman ang tawag sa mga nilalang na aktibo tuwing umaga. May mga hayop na mas aktibo sa umaga dahil kailangan nilang makakita ng maliwanag para makahanap ng pagkain. Gaya na lamang ng mga unggoy. Ang mga unggoy ay mas aktibo sa paghahanap ng pagkain sa umaga dahil mas nasusuri nila kung ano ang prutas na hinog na. Mahirap kasing malaman kung ang prutas ay hilaw pa kung madilim ang paligid. Ganon din ang mga ibon. Ginagamit ng mga ibon ang liwanag ng araw para makahanap ng prutas sa makapal na halamanan. Maraming insekto ang aktibo sa umaga dahil ito ang oras ng mga bulaklak kung kailan ito namumukadkad. Ang ibang hayop ay sinasamantala ang liwanag ng araw para kumain at para din maiwasan ng mga paparating na predator. Maski ang mga tao, tayo ay diurnal dahil mas aktibo tayo tuwing umaga. Ang gabi kasi ay nakalaan para sa oras ng pagtulog. May mga hayop naman na tinatawag na crepuscular o yung mga aktibo tuwing madaling araw at takip silim. Ang halimbawa nito ay ang mga pating na nagiging hyperactive tuwing papalubog o papasikat ang araw. Meron din naman tinatawag na catemeral o yung mga hayop na aktibo mula umaga hanggang gabi. Ang halimbawa nito ay leon na walang pinipiling oras kung kailan sila aatake. Kung ikaw ang tatanungin, ikaw ba ay nocturnal o diurnal? Anong oras ka pinakagising? Umaga o sa gabi? Ako kasi, may pagka-nocturnal ata ako dahil alas 3 na ako ng madaling araw nakakatulog. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kina Alex at Aeon Rubio, Mami Chris at Jazz Daniel Kendre Marcelino, Daddy Arn, Mami LJ, Son Caleb at happy 12th birthday kay Prince Kian Castro, Lucas Gabriel Andes, at kay Zane Dave Doliaga. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga kakaibang epekto ng buwan sa mga ikinikilos ng hayop. Siguradong marami kayong matututunan rito. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang epekto ng full moon sa mga hayop. Marahil nagtataka ka kung bakit maraming huling isda tuwing full moon at tila ba mas aktibo ang mga hayop sa kabilugan ng buwan. Ilan lang yan sa ating aalamin at kung ready ka nang matuto, tara na at umpisahan na natin. Magsimula tayo sa lahi ng mga layon at ang epekto sa kanila ng full moon. 72% ng kanilang huli ay nagaganap pagkagat ng dilim.
Malinaw kasi ang kanilang mata tuwing gabi at mahina ang paningin ng kanilang target gaya ng buffalo at wildebeest. Umaasa ang mga leon sa kanilang huli tuwing gabi dahil tila ba hirap silang makahuli ng pagkain tuwing umaga. Pero may mga gabi kung saan hindi sila nakakakain. Yap, ito ay ang kabilugan ng buwan. Dahil sa ilaw na dala ng buwan, mas malinaw na nakakakita ang mga hayop na madalas targetin ng mga leon. Dahil dyan, halos walang mahuling pagkain ang mga leon at bad trip yun para sa kanilang pamilya. Bilang paghahanda sa nalalapit na kabilugan ng buwan, ang mga leon ay makikitang kumakain ng marami bago pa sumapit ang full moon. Dahil kung hindi, maaari silang manghina sa sobrang gutom. Oh no! Kung meron mang leon na masaya tuwing bilog ang buwan, ito ang mga antlion. Naobserbahan ng mga antlion na gumagawa ng mas malaki at mas malalim na butas sa tuwing kabilugan ng buwan. Maliwanag ang paligid dahil sa buwan kaya mas maraming insekto ang aktibo sa paghahanap ng makakain. Kaya naman sulit ang pagod ng mga antlion sa paghuhukay dahil siguradong mas marami silang huling pagkain tuwing full moon. Ang mga dung beetle ang isa pang hayop na nakikinabang sa kabilugan ng buwan. Tuwing full moon, mas aktibo silang nangungulekta ng dung o yung dumi ng hayop. Ito ay dahil sa katuwang ng mga dung beetle ang full moon bilang kompas o gabay sa kanilang direksyon. Dahil sa full moon, nagagawa nilang umuwi sa kanilang pinanggalingan kahit na sila ay nanggaling pa sa malayong lugar. Maliban sa tao, ang mga dung beetle ang unang hayop na kayang makapag-navigate gamit ang lokasyon ng buwan. Ang galing, di ba? Pumunta naman tayo sa kalaliman ng dagat para malaman ang iba pang epekto ng buwan sa mga hayop. Ang full moon ay nagaganap lamang isang beses sa isang buwan at ito rin ang takdang panahon kung kailan nagaganap ang mass spawning sa mga corals. Yang nakikita mong parang alikabok, yan ang kanilang gametes o itlog. Importante sa coral reef ang kabilugan ng buwan dahil ito ang hudyat na kailangan na nilang magpalabas ng itlog. Maliban sa paglipana ng itlog sa dagat, ang mga isda ay naglalabasan din tuwing bilog ang buwan. Maraming mangingisda ang nagpapatotoo na maraming huling isda sa tuwing full moon. Walang malinaw na kasagutan kung bakit ito nagaganap, ngunit maraming teorya ang mga eksperto rito. Isang nakikitang dahilan rito ay ang fact na mas malalim ang dagat tuwing kabilugan ng buwan. Ang gravitational pull ng buwan ay ang siyang humihila sa dagat kaya mas lumalalim ang tubig. Ang malalim na tubig ay nangangahulugan ng mas maraming isda ang nagtatago sa ilalim nito. Pangalawang teorya ay dahil sa refleksyon ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay naging atraksyon sa mga isda para lapitan nila ito. Akala kasi nila na ang kumikinang sa taas ng tubig ay pagkain. Dahil dyan, maraming isda ang lumalapit sa surface ng dagat. Ito ang ilan sa mga teorya kung bakit mas maraming huling isda ang mga tao tuwing bilog ang buwan. Ang mga furry babies natin, napansin nyo ba na kakaiba ang kanilang ikinikilo sa tuwing bilog ang buwan? Bakit mas maligalig ang mga pusa? Bakit mas madalas umalulong ang mga aso? At bakit mas agresibo sila sa kabilugan ng buwan? Kung ang siyensya ang tatanungin, wala raw koneksyon ang full moon sa kakaibang ikinikilos ng mga alagang hayop. Ika nga, isa lamang daw itong coincident. Ikaw, meron ka bang teorya sa kung bakit para bang agresibo ang mga aso at pusa tuwing bilog ang buwan? I-comment mo yan sa baba para mabasa naming lahat. Hello ulit! Ang susunod naman nating video ay tungkol sa mga hayop na nakakakita raw ng mga multo. Medyo kakaiba at creepy ang topic na to kaya kayo ang humusga kung ito ba ay totoo o peke. Panuurin nyo. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang mga hayop na di umano ay nakakita daw ng multo. Ikaw na ang bahala kung sa tingin mo ay legit o fake ang video. Isa sa palatandaan kung merong multo sa inyong lugar ay sa tuwing kumikilos ang inyong aso na parabang meron itong kalaro na hindi mo nakikita. Gaya ng sa video, ang aso na to ay nakuna na tila ba ay merong kalaro. Panay ang takbo at lundag ng aso, pero kung isa kang dog lover na mahilig makipaglaro sa aso, alam mo na ang kinikilos ng aso ay parabang meron itong kalaro na tao.
Maaari kaya na meron siyang kalarong multo na mahilig sa mga aso noong nabubuhay pa? Dito naman sa next video, maririnig ang lalaki na pinapatahimik ang kumakahol na aso habang ang aso ay galit na nakatingin sa pader. Nakakapanindig balahibo ang kinikilos ng aso dahil wala namang ibang tao sa paligid. She never barks either. You hardly ever see her bark at anything. Sa mata ng aso, parang may imahe na siya lamang ang nakakakita. What's the matter, Mom? What's the matter, girl? Huh? What's wrong, baby? Seeing a ghost over there? Posible kaya na may espiritong nakatayo na nagmamasid sa buong pamilya ng aso? Ano kaya ang itsura ng espiritu na to? Kung ang aso mo ay madalas na nakatingin sa sulok at kumakahol nang wala naman tao o hayop sa paligid, hindi ka ba kakabahan? What? Yan ang nangyari sa YouTuber na si Jessie V habang kiniwento niya sa kanyang vlog ang pagkahol ng kanyang aso habang nakatingin sa kabilang kwarto. I don't see anything. Animoy may puwersang nararamdaman ng aso at hindi nito nagugustuhan ang presensya ng espiritu sa kanilang bahay. Is it, Winnie? Nararamdaman ng mga aso ang sinumang may masamang intensyon sa kanyang amo at ito ang ginawa ng aso sa next nating video. May kita ang aso na kinakahula ng bintana ngunit laking pagtataka nila ay wala naman silang nakikitang tao sa labas ng bahay. Mas lalong kinilabutan ang kumukuha ng video nang parang may invisible na puwersa na tumulak sa kanyang aso. Posible kaya na yun ay isang multo? Hindi mapakali ang aso at patuloy sa pag-ikot at kung makakapagsalita lamang ang aso, malamang ay sinabi na niya na may multo. Mahal tayo ng ating mga aso kaya nila tayo pinuprotektahan. Pero sa tuwing may espiritu, mabilis ding matakot ang mga aso. Gaya sa video, mahimbing na natutulog ang babae kasama ng kanyang aso nang maya-maya lang. Bigla kasing nalaglag ang picture frame na parabang sinadyang ilaglag ng hindi makitang elemento. Makikita mo sa reaksyon ng aso na parabang bata na takot sa mumu. Kahit sino naman ay matatakot siguro sa multo at ito ang nangyari sa next video. May kita ang aso na patakbong lumabas ng kwarto na tila ba binato ng basurahan. Ayon sa uploader ng video, kinunan ito habang siya ay nasa trabaho at tanging aso lamang niya ang nasa bahay. Kaya naman malakas ang kutob ng lalaki na to na isang bayolenteng kaluluwa ang namato ng trash can sa kanyang aso. Pinakita pa niya na imposible ang aso ang kumuha sa basurahan dahil mabigat ito at masikip pa ang daan. Simula noon, may trauma na ang aso sa tuwing nakikita ang trash can. Yeah, that's what happens every time since that day. Even before that. Ang isa pang palatandaan na may nakikitang multo ang inyong aso ay sa tuwing sila ay may kakaibang ikinikilos. Gaya ng aso na to na tila ba may nakikitang masamang elemento sa paligid. Makikita sa video na maingat na inuobserbahan ng mga aso ang direksyon na kung pagmamasdan wala naman tao o anuman sa paligid. Posible kaya na may multo na nakikita ang dalawang aso na to na hindi nahahagip ng lente ng kamera? Parang eksena sa horror movie sa tuwing may kakaibang ikinikilos ang aso na sila lang ang nakakakita. Pero hindi ka dapat matakot dahil may mga simpleng eksplanasyon kung bakit parang palaging may nakikitang kakaiba ang inyong aso. Ang mga aso kasi ay may night vision kaya malinaw pa rin nilang nakikita ang paligid kahit madilim. Gaya ng aso na to na may kakaibang ikinikilos dahil di umano ay may nakita siyang masamang elemento. Hindi tukoy ng may-ari sa video kung ano ba ang nakikita ng kanyang aso dahil napakadilim ng paligid. Spirits, can you come upstairs and play with the dog? Can you pet the dog? I give you permission to come up here and play with the dog, spirits. Mahusay ang kanilang paningin kaya maaaring may nakikitang bubuwit ang aso na inakala namang multo ng kanyang amo. Maski ang mga pusa ay nakararanas din daw ng paranormal activity.
Kakaiba ang ikinikilos ng pusa sa video at para bang meron itong nakikitang multo. Nakatingin sa labas ng pinto ang nakaalarmang pusa nang maya-maya lang may kung anong anino ang dumaan sa hallway. Tanging mga pusa lang ang naiwan sa bahay at walang ibang tao. Pagdating ng isa pang pusa, bigla namang sumara ang pinto nang wala namang tao o hangin na tumutulak rito. Ayon sa may-ari ng bahay, walang tao sa bahay noong oras na kinunan ang video. Ang isa pang katangian ng mga hayop ay ang pagkakaroon ng matalas na pandinig. Gaya ng pusa na to na kinunan ng video dahil di umano ay may nakikita raw na kaluluwa sa paligid. Ayon sa may-ari ng video, matagal na nilang sinususpecha na may multo sa kanilang bahay. Mas lalo nila itong napagtibay dahil sa kakaibang ikinikilos ng kanilang pusa. Pero maraming netizens ang nagkomento na maaaring naririnig lamang ng pusa ang kaluskos ng mga daga sa loob ng pader kaya ito kumikilos na para bang may inuobserbahan. Isa pa, sobrang lakas din ng pang-amoy ng mga hayop. Ayon sa study, 10,000 times na mas malakas ang pang-amoy ng aso kesa sa tao. Kaya naman sa video na to, kinilabutan ng may-ari sa aso nang makita niya ang kakaibang ikinikilos ng kanyang aso. Para bang may naaamoy ito at yun ang palagi niyang sinusundan. Ang paniwala ng kumuha ng video, nararamdaman ng aso ang mga spirito sa kanilang bagong bahay. Marami namang netizens ang pumuna na normal lang sa aso ang amuyin ng paligid ng bahay, lalo na kung ang aso ay nasa bagong environment gaya ng ibang bahay. Kung kaluluwa ng mga tao ang nakikita ng mga hayop, posible din kaya na may kaluluwa din ang mga hayop? Ito ang palaisipan sa may-ari ng bahay na to matapos makuhanan ng kanyang CCTV ang kanilang itim na aso na tila ba nakikipaglaro sa kaluluwa ng yumaong aso. Wala raw kasing ibang aso sa kanilang lugar at masyadong mataas ang bakod para pasukin ng asong gala. Lumakas tuloy ang kanilang hinala na ang puting kalaro ng kanilang aso ay isang kaluluwa ng yumaong aso. Mahirap paniwalaan ang mga haka-haka lalo na kung hindi pa ito napapatunayan ng siyensya. Malakas kasi ang pakiramdam ng mga hayop kaya marami silang nasasagap na tunog at vibration na hindi ramdam nating mga tao. Gaya na lang ng lindol at malakas na ulan na mas mabilis na nararamdaman ng mga hayop kesa sa tao. Kaya kung ikaw ang tao na hindi naniniwala sa multo, maaaring ang sagot mo ay hindi nakakakita ng multo ang mga aso dahil sa tingin mo, hindi totoo o kalokohan lang ang mga multo. Pero kung ikaw ang tipo ng tao na naniniwala sa multo, malamang ay naniniwala ka rin na may nakikitang multo ang inyong alagang hayop. Hindi naman kasi nakakapagsalita ang ating pets kaya hindi rin natin malalaman ang kasagutan. Ikaw, naniniwala ka ba na nakakakita ng multo ang inyong pets? Comment down below para ma-share mo sa amin ang inyong story. Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!